Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santo. Siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuni sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Salomelo. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong ibinigay sa atin, sa kanyang kabutihan at pagmamahal, sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob. Ngayong araw ng Miyerkules, July 3, pagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Little is known of the early life of Saint Thomas. Alam lang natin na siya ay pinanganak sa Galilee at isa sa mga unang 12 alagad ni Jesus. Maraming
May mga tukso kay St. Thomas, tinatawag siyang Didymus o may kakambal, tinatawag din siyang Doubting Thomas dahil sa kanyang karakter. Laging may hugot at laging hindi agad naniniwala. Meron siyang profession sa pagmuling pagkabuhay ni Jesus na ginagamit din, very popular na kanyang profession, na ginagamit din natin bilang mga Kristiyano. Kahit siya hindi naniwala kay Jesus, nang muling nagpakita si Jesus, tinawag niya itong My Lord and My God, a wonderful profession ng ating pananampalataya. Tinatawag natin si Jesus din na our Lord and our God. According to tradition, pumunta siya sa India kung saan ibinahagi niya ang mabuting balita. Ang sabi nga, namatay siya sa India, sa Madras, by sinibat siya. He was speared to death at dinala ang kanyang relics sa Italy. Kaya siya naging patron saint ng India. Sa ating misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga pagsusumamo at mga kahilingan at hilingin natin ang panalangin ni Santo Tomas para sa ating pamilya, kamag-anak, kaibigan at mga taong pinagkakautangan natin ng loob. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos sa may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Tinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, Alok sa lupa ay kamayapaan, pinupuri ka at pinagdangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanin ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal.
dahil din sa inyong pagkakaisa sa Kanya. Kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating pong itutugon, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Kayo pong lahat, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig naukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Si Santo Tomas, sabi ko kanina, isa sa mga unang 12 tinawag ni Jesus na alagad. No? Wala siya noong unang magpakita si Jesus sa mga apostol pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ibinalita na lang ng mga alagad sa kanya ang kanilang nasaksihan. Subalit sinabi ni Tomas, "Maliban lamang na makita ko sa mga kamay ang tatak ng mga pako, no? At may pasok ang aking daliri sa pinaglagusan ng pako, at may pasok ang aking kamay sa tagiliran, hindi ako maniniwala." Pagkatapos ng 8 araw, no? Muling lumitaw si Jesus sa kalagitnaan ng mga alagad kahit na nakasarado
ang mga pinto. Pinagbigyan ni Jesus ang kahilingan ni Tomas. Ang sabi niya kay Tomas, ilapit mo dito ang iyong daliri, tingnan ang aking mga kamay, at ilapit mo ang iyong kamay, ipasok sa aking tagiliran. Huwag tumangging maniwala. I think ito yung kung saan tinatawag siyang doubting Thomas. Hindi rin siguro si ganitong sitwasyon lang na siya nagdalawang isip. Marami sigurong mga pagkakataon nakasakasama nila si Tomas na parang kulang ang kanyang paniniwala. No? Kaya rin siya tinawag na the doubting Thomas. Kaya sinigaw ni Tomas yung kanang sentro ng pananampalatayang ng sambayan ng Kristiyano, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God, na naging profession din ng marami sa atin. No? Lagi na rin natin sinasabi itong linya ni Thomas, my Lord and my God. Sabi ng mga theologian, si Thomas daw ay may nakakatuwang karakter. Tinatawag siyang Didymus. Alam mo yung Didymus, salitang Griego, nang ibig sabihin ay kambal. Mukhang biro itong pagtawag sa kanya na kambal kasi wala naman siyang kakambal. Marahil there is this sense of duality sa kanya. Alam niyo yun, may kang kaibigan na parang may kinakausap yung sarili, nagsasalita, no? Parang may kausap pero wala namang kausap. May ganun ba kayong kaibigan? Minsan tumatawa ka, no? Minsan tawag natin sa Bisaya, may buang masiguro ni, no? Buang ba? No, may konting kasi nagsasalita sa sarili niya, di ba? Palagay ito yung character ni Tomas, kaya tawag sa kanya ay Didymus. Tinutukso siya. May kasalanan din tayo kasi pinagtatawanan natin yung ganitong mga kaibigan natin, no? Hindi lang siya ang may diferensya, baka tayo rin kasi malakas tayong tumawa. Kasi ba naman sinong hindi tatawa kapag may kausap siya, wala namang kausap, no? Murag buang ba? Wala siya nung isang linggo at palagay ko okay lang sa mga grupo niya. Okay lang sa mga grupo niya, wala siya. Di ba may ganyan kang kaibigan? Kung dan siya, okay lang. Kung wala siya, mas okay. No? Kasi nga, hindi rin siya parang butt of joke eh. No? Kaya okay lang na wala siya. Parang may ganoong dynamics itong grupo nila. May kaibigan ba kayong ganon na pag wala siya, okay lang din? No? Parang hindi mo siya hinahanap. At lagi siyang may hugot. No? Kaya Didymus talaga tawag sa kanya. Kasi pag kinausap mo naman siya, may hugot siya. May ganyan din ba kayong kaibigan? Sabi ni Tomas, hanggat hindi ko nakikitang butas ng kanyang kamay at paa, at hanggat hindi ko nilalagay ang kamay ko sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Very loaded, no? Di ba? May hugot. Alam niyo, may nabasa ako, kadalasan daw, yung mga batang lumaking sinasaktan, no? Yung mga batang laging hindi pinagbibigyan, they are not trusting. Parang aso ba, pag lagi mo tinatali, lagi mo pinapalo, hindi siya magtatrust sa amo eh. Kahit na siya nagpapakain, no? Hindi agad sila naniniwala. Parang may ganoong dynamics. Baka may ganitong karanasan si Tomas kasi sabi ko nga, little is known of his early life. Baka may ganito siyang karanasan, no? Kaya hindi siya very trusting. At hindi lang siya wounded, pati na rin ang community niya. Sabi ko nga, hindi lang si Tomas ang may diferensya, baka itong community din. Pinagtatawanan siya lagi siyang butt of jokes, no? Binibiro siya lagi. Posible na medyo nagkawatak-watak ang mga alagad matapos ipako at mamatay si Jesus. Kaya nga wala siya eh. No? Baka nagkawatak-watak din. And then, no, baka sinumbatan niya si Pedro. Ikaw, una kang tumakbo, no? Nawala ka, leader ka pa naman namin. May hugot kasi ito si Tomas, no? Baka yung nagkasumbat-sumbatan sila, kaya nagkawatak-watak. And this wonderful thing happened by healing Thomas. Hindi lang si Tomas ang pinagaling ni Jesus, pati na ang community. You have to accept Thomas. Kayo rin. Kaya tayo kapag pinagaling ang isang tao, dapat tayo rin kasama tayo doon. Hindi lang si Tomas ang pinagaling ni Jesus. Hindi lang si Tomas ang ibinalik niya sa kanila. Pati sila, pinagaling ni Jesus. And they became very accepting of Thomas. Tinanggap nila si Tomas dahil si Jesus ay hinilom
si Tomas at hinilom ang community niya. At I think ito rin ang hamon sa atin, sa bawat isa sa atin. No? So that kapag natagpuan natin si Jesus, kapag tinanggap natin si Jesus at pinagaling niya tayo sa ating mga sugat, ibabalik niya tayo, o di kaya kapag ang taong nasaktan, ibinalik sa atin, sana pareho tayong mahilom. Ang tao mismo o tayo kaya, pati na ang community. Kapag meron kang ganitong kasamahan sa grupo o kasamahan natin sa community, kapag nakita mong hinilom siya, sana tayo rin makisama tayo. Dahil ang Diyos ay gumagalaw hindi lang sa isang buhay ng tao, at the same time, sa buong community. And ito ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon, by healing Thomas, he also healed the community, the early Christian community. Amen? Tumayo po ang lahat. Taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag. Sa bawat panalangin nating tutugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ng kanilang pag-aalinlangan at yakapin ng tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Isama natin sa ating panalangin ang mga kahilingan na inilapit sa ating komunidad at sa mga institutions, barangays, towns na nagdiriwang ng kanilang kapistahan ngayon sa patron nilang Santo Tomas, naway maramdaman nila ang tulong at panalangin ng kanilang patron, at para sa kahilingan natin, itaas natin sa Diyos. Ama, sa pagluluhog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng uwas, inuming nagbibigay
ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tumayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalangin itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, ama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibagin dulot sa tukso, at biyagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga kapustol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalo sa katawan ng bugtong ng anak mo, mapanaligan nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas. Maipahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nakisa sa ating banal na misa sa kapistahan ni Santo Tomas. Maagang gumising kahit hindi magandang panahon. Medyo maulan-ulan ngayon. Pero narito kayo, nakiisa sa ating banal na misa, sa mga naglingkod, nag-serve, at sa mga naghanda para sa ating pagdiriwang. Maraming salamat din po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng banal na misa, taglay ninyo sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Peace Day po. Mayon at ipahayag kanyang pagkalingat kabag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayon at ipahayag kanyang pagkalingat sabag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.